Kabanata 404. Matapos makipagpalitan ng eye signal kay Queen Zimmer, tumayo si Zack Zimmer na may malamig na ekspresyon. Lolo, sa palagay ko ay dapat nating subukan kung talaga bang willing ang mga Silva na mag-ayos ng kasal sa ating pamilya. Masusi niya itong pinag-isipan. Kung ikakasal si Queen sa isang tao mula sa mga Silva, maaaring magiging matatag ang pamilya sa Buckwood. Kung mangyari yun, pwede niyang gamitin ang collaboration sa mga Naiswell para mapalapit kay Rosalie Naiswell at maging son-in-law ng kanilang pamilya. Sa suporta ng mga Silva at ng mga Naiswell, sino ang maglalakas loob na kalabanan ang pamilya Zimmer? Bumalik ang diwa ni Queen na may mukha na puno ng pananabik. Lolo, kung gusto ng pamilya ng asawa ko na makipag-collaborate sa atin, paanong isusuko natin ang pagkakataong ito? Kanina ay tinutulan ni Queen Zimmer ang ideya na may mukha na puno ng katwiran. Pinakita nito kung gaano siya kabilis magbago ng isip, mas mabilis pa sa pagbuklat ng mga pahina ng libro. Napili siyang ikasal sa young master ng mga Silva pagkatapos ng lahat. Ang mga Silva ay isang first class na pamilya sa provincial capital, isang tunay na mayamang pamilya. Kung ikukumpara sa mga Silva, milya-milya ang layo ng mga Zimmer sa kanila. Para sa isang kagaya niya masyadong makamundo, hindi niya pakakawala ng pagkakataon kung mapunta ito sa kanya. Matapos na marinig na nagkasundo sina Queen Zimmer at Zack Zimmer sa ideya, ang iba pang miyembro ng pamilya ay nagkatinginan at sumang-ayon din. Matapos makontrol ni Mandy Zimmer ang finances ng pamilya, maraming tao sa pamilya Zimmer ang hindi makagawa ng sapat na pamumuhay para sa kanilang sarili. Naging mahirap ang kanilang buhay. Ngayon na sa wakas ay in charge ulit si Zack, makakabalik sila sa kanilang dating buhay, marahil ay mas marangya pa kaysa sa dati. Papaano nila kokontrahin ang ideyang iyon? Kumontra lamang ang mga tao sapagkat takot sila kay Mandy at sa kanyang pamilyang makakuha ng mas mataas na ranggo sa pamilya. Dahil wala pa sina Mandy at ang iba pa, walang pakialam ang iba sa kanilang mga opinyon. Salamat na wala sila dito, maraming magbabago sa plano kung nandyan sila. Nang makita ang lahat na sumang-ayon sa plano, naging masaya si Senior Zimmer tungkol sa kanyang desisyon. Naramdaman din niyang naging mayabang si Mandy at ang pamilya niya kamakailan. Sa kabila ng kanyang excitement nang maiuwi ni Simon Zimmer ang napakalaking proyekto, natatakot siyang gawin ng kanyang pamilya ang proyekto ng mabuti hanggang sa matanggal siya sa kanyang pwesto bilang CEO. Ngayong nabago ko na ang sitwasyon sa aking kapangyarihan, ano pa ang lugar na mayroon sina Mandy at ang kanyang pamilya sa pamilya Zimmer pagkatapos nito? Ang kalat na iyon, ginamit ni Harvey ang authority ni Mandy at nagsimulang naging mayabang kamakailan. Kung patuloy natin siyang palalakasin sa pamilyang ito, baka may masamang mangyari sa atin. Habang masayang kontrolado niya ang lahat, tumayo si Senior Zimmer at winigiwi niya ang kanyang kamay. Tama na. Tigilan na natin ang pagdebate tungkol dito. Dahil sumang-ayon na ang lahat, gawin na natin ang sinasabi ni Simon. Itigil ang bawat proyektong meron tayo sa Niemhi at maghanap ng kukuha ng mga iyon. Ibenta agad ang lahat ng mga walang silbi nating assets at makakuha ng sapat na pera para makapunta tayo sa Buckwood. Mula ngayon, ang mababaw na tubig na ito, hindi napipigilan ng Niemhi ang pamilya Zimmer, ang isang tunay na dragon. Sa hinaharap, magkakaroon ng lugar sa Buckwood at maging ang buong Southlight para sa ating mga Zimmer. Hahaha. Naging komportable ang lahat ng naruroon nang pakinggan nila si Senior Zimmer na tumawa ng malakas. Narinig ng lahat dati na ang Buckwood ay isang lugar na puno ng makamundong kasiyahan, hindi ito matalo ng ilang maliit na lungsod tulad ng Niemhi. Pagkarating nila sa Buckwood, susundan sila ng kasikatan at kayamanan sa lalong madaling panahon. Nasa likod ni Zack ang kanyang mga kamay, tila nasa ilalim ng kanyang kontrol ang lahat. Si Simon lamang ang may sobrang asim sa mukha sa sandaling iyon. Inuwi niya ang proyekto na may hanggaring baguhin ang authority ng pamilya Zimmer at maging CEO, hindi niya naisip na ganito ito magwawakas. Kung alam niya lang, mas gugustuhin niyang hindi na iuwi ang proyekto. Kasalanan ito ng basurang iyon, kasalanan ito ni Harvey. Nang isi si Simon, nais niya na patayin si Harvey.
Kabanata 405. Natapos na ang family meeting ng pamilya Zimmer bago pa makarating sina Harvey York, Mandy Zimmer at Lillian Yates. Kung naroon si Harvey, pipigilan niya agad ang collaboration. Alam niya kung anong klaseng pamilya ang mga Silva. Sa mga nagdaang taon, ang mga taong nagtrabaho sa kanila ay labis na inabuso ng mga Silva. Nang dumating si Harvey at ang iba pa sa main hall ng Villa Zimmer, si Simon Zimmer lamang ang may mukhang kasing dilim ng gabi ang natira. Dad. Ama. Hoy tanda, hindi ba't sinabi mong may family gathering? Bakit ikaw lang ang nandito? May iaanunsyo ka sana, di ba? Anong meron? Nagbihis ng maganda si Lillian sa sandaling iyon. Narinig niya sa tono ng kanyang asawa na nagtagumpay siya sa Buckwood, iyon ang dahilan kung bakit nais niyang ipakita ang kanyang pinakamahusay niyang sarili na gumugol ng mas maraming oras para sa make-up niya. Sayang at huli na siyang dumating. Kasing putla ng niebe ang mukha ni Simon. Dahan-dahan niyang nilingon ang kanyang ulo tulad ng isang hayop at malamig ni tinitigan si Lillian, pagkatapos ay binaling ang tingin kay Mandy. Nang nakita niya sa wakas si Harvey, hindi na niya napigilan ang kanyang galit sa oras na iyon. Basura. Dahil sa iyo. Nawalan ng saysay ang pagsusumikap ko matapos ang lahat ng mga taon sa Buckwood. Harvey, binabalaan kita, hindi pumayag si Senior Zimmer na hiwalayan mo si Mandy. Ngunit dapat mong malaman ng gusto na hindi ka karapat-dapat sa oras ng anak ko. Kung may natitira ka pang konting pagkatao sa iyo, dapat ikaw mismo ang humiling ng diborsyo. Hindi napigilan ni Simon ang kanyang emosyon. Ang aking anak na babae, ang aking pinakamamahal na anak, dapat kang ikasal sa isang mayamang pamilya. Hindi isang basurang tulad mo. Sabihin mo sa akin, nakatira ka sa Zimmer household sa loob ng 3 buong taon, anong ginawa mo para makapag-ambag sa pamilya? Anong kaya mong gawin maliban sa matulog at kumain? Kung ako ikaw, ihahampas ko ang ulo ko sa lupa hanggang sa mamatay ako. Nakatutok si Simon sa ilong ni Harvey habang matindi niya itong pinapagalitan. Ewan ko ba, kung ano ang nakita ng anak ko sa iyo, isa kang walang kwentang basura sa pamilya namin, walang silbi, isa kang inutil, hindi siya binigyang ng anumang respeto. Naalala lang niya si Harvey 3 taon bago ang lahat. Si Harvey sa oras na iyon ay talagang isang walang halagang basura. Kung hindi dahil sa utos ng kanilang great father, sinong papayag sa basurang ito, na maging live-in son-in-law ng mga Zimmer? Marami silang mapagpipilian kung gusto nila ng live-in son-in-law, bakit pumili sila ng basurang tulad nito? Nanatiling tahimik si Harvey, nakikinig sa mga masasakit na salita ni Simon sa kanya. Anumang mangyari, si Simon ay ama ni Mandy, father-in-law ni Harvey. Matapos pag-alitan ni Simon si Harvey, bumuntong hininga saka nagtanong, Dad, anong nangyayari? Hindi ako ang iyong ama, basura ka. Pumalik ako ngayon para hiwalayan mo si Mandy, ako. Bagsak na si Simon nang binigkas niya ang mga salitang iyon. Ama, ayos ka lang ba? Natakot si Mandy. Hindi pa niya nakita ang kanyang ama sa loob ng 3 taon. Nang magkita nga sila, hihimatayan na siya dahil sa kanyang galit. Handa niyang tanggapin si Harvey, kahit si Lillian ay hindi na siya masyadong kinamumuhian. Hindi pa masyadong bumalik sa dati ang relasyon ng dalawa. Naisip ni Mandy na magkaroon silang dalawa ng isang normal na buhay tulad ng isang ordinaryong mag-asawa. Pero ngayon, sa sandaling iyon, hindi alam ni Mandy kung anong nararamdaman niya tungkol dito. Nakatadhana ba siyang makipaghiwalay kay Harvey mula pa sa simula? Ikaw. Ang lahat ng ito ay dahil sa iyo, kaya naging ganito ang asawa ko, ang dumi mo. Layas. Hindi alam ni Lillian kung anong nangyari, ngunit pakiramdam niya ay damay sa sitwasyon si Harvey. Bumalik sa katinuan si Simon at tinuro si Harvey gamit ang natitira niyang lakas. Ikaw na hinayupak ka, ngayon agad. Umalis ka sa aking paningin. Layas. Lumayas ka na ngayon. Walang magawang tumingin si Mandy kay Harvey. Pumuntong hininga si Harvey, hindi rin niya alam kung anong nangyari. Ngunit ang tanging nagawa na lamang niya noon ay umalis. Kabanata 406. Madilim. Alanganing oras, wala nang bukas na mga tindahan ngayon,
masarap sanang uminom ng Red Horse ngayon, hindi ko maintindihan kung bakit masyadong mainit ang ulo ng ama ni Mandy, Napabuntong hininga muli si Harvey. Walang katao-tao sa Niamey dahil sa lumalalim na ang gabi. Hindi dinala ni Harvey York ang kanyang porsyon ng itaboy siya ng ama ni Mandy. Kung kaya, naglakad-lakad at nakahanap lang siya ng isang shared EV at sumakay na lang dito. Dahil pasado 10:00 na ng gabi, walang tao sa kumpanya, kahit mga security guard. Tinapkap ni Harvey ang buong katawan niya at nalamang wala siyang dalang pera. Ang pwede lang niyang tawagan ay si Wendy Sorrell. Hindi niya matawagan si Yvonne Xavier dahil nagpapagaling pa rin siya sa mga injury nito. Kung kaya, hindi magandang oras ang tumawag at istorbohin ang kanyang pagpapahinga. Sa kabilang dulo ng phone, naglalagay si Wendy ng make-up sa kanyang apartment. Mabilis siyang tumayo nang matanggap niya ang tawag. Magalang pa rin siyang nagsalita kahit sa phone lang siya nakikipag-usap, "CEO, anong kailangan mo ngayong gabi?" Medyo nahihiya din si Harvey, ngunit matapos itong isipin, sinabi pa rin niya, "Wala akong matutuluyan ngayong gabi. Pwede ka bang mag-ayos ng lugar para sa akin?" Saglit na napatigil si Wendy. Namula ang mukha niya na para bang mansanas na sarap kagatin, bumalik ang diwa niya sa sumunod na sandali, bahagyang nagulat si Wendy. May pinapahiwatig ba sa kanya ang CEO? Tulad nga ng kasabihan, kapag may trabaho ginagawa ito ng secretary. Kapag wala, makipaglampungan sa secretary. Ngayon, tila ang kanyang posisyon ay katumbas ng isang secretary. Hindi kaya nais ng CEO na gawin ang ganoong klaseng bagay sa kanya. Gayunpaman, hindi sinabi ni Yvonne ang tungkol dito sa kanya. Kaya, dapat ba siyang sumang-ayon dito? Naguluhan si Wendy kung sisang-ayon ba siya o hindi. Kung hindi pa kasal si Harvey, gugustuhin niya ang oportunidad na ito, ngunit ngayon, alam niyang may asawa na si Harvey. Kung masira niya ang kanyang kasal, posibleng ikasisira rin niya ito. Hindi matanggap ni Wendy na maging kabit na walang alam dahil sa kanyang kayabangan. Labis pa rin siyang nalito tungkol dito. Si Harvey na nasa kabilang dulo ng phone ay naging awkward din. Kung ginugulo kita, tatawagan ko na lang si Yvonne. Pasensya sa pag-abala ko sa iyo. Natulala sandali si Wendy. Mabilis niyang sinabi, "Walang problema, CEO. Kung ayos lang sa iyo, pwede kang pumunta sa apartment ko para magpalipas ng gabi, may guest room ako. At saka medyo maaga pa sa ngayon. Pupunta ako sa isang gathering ng mga batang talento sa Niamey. Bakit hindi ka sumama at sumali sa amin? Pagkatapos, magkasama tayong aalis pagkatapos nito." Gusto ni Wendy na ihanda ng kaunti ang sarili. Kung direktang lumapit sa kanya si Harvey, natatakot siyang hindi niya ito matanggap sa oras na iyon. Gayunpaman, pupunta silang dalawa sa gathering para umupo, makipag-usap at uminom ng konting alak. Kapag dumating ang sitwasyon, hindi ito magiging awkward masyado. Hindi inaasahan ni Harvey na magiging sobrang madrama si Wendy. Kalaunan ay hindi siya gaanong dumadalo sa ganoong mga pagtitipon. Gayunpaman, maraming mga nangyayari ngayon, at medyo pagod na siya. Masarap maghanap ng lugar na pwedeng makaupo at makapagpahinga. Pagkaisip niya nito, hindi tumanggi si Harvey at tumango. "Pwede mong isend sa akin ang lokasyon mo. Pupunta na lang ako doon mag-isa. Hindi mo na ako kailangang sunduin pa." "O sige, CEO, pumunta ka ng maaga doon. Ako ang mag-organize ng gathering na ito. Have fun." Pinaba ni Wendy ang phone at nag-send ng isang address sa phone ni Harvey makalipas ang ilang sandali. Hindi na masyadong nag-isip pa si Harvey. Pinuksan lang niya ang phone navigation at nagtungo sa kanyang destinasyon ayon sa nakasaad sa address. Tila hindi makaimik si Harvey pagkarating sa lugar ng pagtitipon. Una niyang naisip na malamang ay nakahanap si Wendy ng isang lugar tulad ng KTV para sa mga gathering, ngunit hindi niya inaasahan ang isang private clubhouse at mukhang high-class pa. Marami ding mga mamahaling mga kotse na nakaparada malapit sa pintuan, kabilang ang BMW, Audi at Mercedes-Benz. Talagang medyo naging awkward si Harvey na nakasakay sa isang shared EV. Subalit, ngayong dumating siya, walang balak si Harvey na umalis.
Habang naghahanap siya ng paparadahan, isang bellboy ang tumakbo at sinigawan si Harvey. Hoy, hindi mo pwedeng iparada ang sasakyan mo rito. Hindi namin welcome ang mga designated driver dito. Umalis ka na. Pinamuhian siya ng bellboy matapos sabihin ito. Minsan, talagang nakakainis ang mga driver na iyon. Sumisiksik sila sa harap ng clubhouse at sinubukang isakay ang mga babae kapag makita nila na naglalabasan ang mga guest. Talagang hindi sila insensitive. Ang ilang mga guest ay gustong magpanggap na lasing at samantalahin ang pagkakataong hawakan ang mga babae. Ang ilan ay nagpanggap na lasing at pinabayaan ang mga babaeng sumabay doon. Talagang insensitive ang mga driver na iyon. Madalas silang nagpapakabayani para iligtas ang mga batang babae at sirain ang kanilang mga plano. Kung kaya, maraming mga customer ang galit sa mga driver. Pwede nilang kausapin ang mga bellboy na magmaneho para sa kanila. Hindi na kailangan ng outsider para dito. Hindi ako driver. Nandito ako para dumalo sa gathering. Pinahinto ni Harvey ang sasakyan at walang pakialam na sinabi yun. Kabanata 407. What the fuck? Tumawa ang bellboy. Matapos tingnan ng saglit si Harvey York mula ulo hanggang paa, tinuro niya ang mga mamahaling kotse sa tabi niya. At sinabi, Sir, tingnan mo kung ano ang iyong minamaneho at kung ano ang iyong suot, at pagkatapos ay tingnan mo ang mga kotse sa aming parking lot. Sa palagay mo ba qualified kang pumunta sa lugar na ito? Ang perang ginagastos namin sa isang gabi dito, baka hindi mo pa kayang kumita ng ganoong karaming pera sa buong buhay mo. Sinong nagtakdang dapat kang magmaneho ng luxury car kapag pupunta sa gathering? Anong mali sa pagsakay sa isang shared EV? Walang magawa si Harvey kundi ang ngumiti. Dadalhin niya sana ang kanyang Porsche dito kung alam niyang ang bellboy sa private clubhouse ay masyadong snob. Kapatid, tututuhanin kita. Wala akong pakialam kung gusto mong magpakitang gilas o gusto mong mambabae. Sa madaling sabi, hindi angkop ang lugar na ito para sa isang tulad mo. Masiglang sinabi ng bellboy. Private clubhouse ito. Ang lahat ng mga serbisyo ay dapat i-reserve in advance. Sa palagay mo ba ay karapat-dapat kang gumawa ng appointment? Paano ka nakakasigurong hindi ako qualified gumawa ng appointment? Tanong ni Harvey. Muling bunguntong hininga ang bellboy at sinabi, Dude, pwede bang tumigil ka na sa panggugulo dito? Nakabook na ang clubhouse ngayong gabi, at meron kaming isang sobrang high-profile guest. Ang mga taong pupunta dito para umattend sa gathering ngayong gabi ay pawang mga piling tao ng nakakabatang henerasyon sa Niemhi. Sa palagay mo ba ay pwede kang makilahok sa ganoong gathering sa iyong hitsura? Bagaman naging masigasig ang bellboy, hindi niya maitago ang kanyang paghamak. Walang masyadong imik si Harvey sa ganitong klaseng tao. Mahirap ka ring pinanganak, kaya ganito ang ginagawa mo. Sa huli, hindi ka kumita ng maraming pera, pero natutunan mo kung paano maliitin ang mga tao at wala talaga akong masabi tungkol doon. Isang Porsche 718 ang nagpakita habang nag-uusap ang dalawa. Bellboy, bulag ka ba? Bilasan mo at maghanap ka ng parking space para sa akin. Isang ulo ang lumabas sa bintana, walang pasensyang sumigaw sa bellboy. Hindi naglakas loob ang bellboy na magalit sa ngayon. Sa halip, nahiya siyang tumakbo, at sinabi, Brother, huwag kang magalit. May parking space pa. Meron dito. Papalayasin ko ang driver na ito at ibigay ito sa iyo. Naglakad ang bellboy kay Harvey matapos niyang magsalita. Naging malamig ang kanyang mukha at sinabi, Bueno, umalis ka na rito. Kung maantala namin ang mga guest, hindi mo kayang akuin ang responsibilidad na ito. Sumulyap si Harvey sa Porsche 718 at malamig na sinabi, paano kung ayoko? Manggugulo ka ba? Mukhang galit ang bellboy. Sa oras na ito, ang tao sa Porsche ay naiinip na. Iniunat niya ang kanang kamay at itinuro kay Harvey gamit ang gitnang daliri. Pagkatapos ay isinumpo niya, sino ka? Hindi ko kailangan ng driver, bilasan mo at umalis ka. Sinasayang mo lang ang oras ko. Maniwala ka o hindi, papatayin kita hanggang sa mamatay. Bahagyang napasimangot si Harvey. Ang mga kabataan ngayon ay napakahinahon.
Nagmamaneho lamang siya ng Porsche 718. Paano siya naging napakatindi? Sa oras na ito, pinaroda ni Harvey ang kanyang shared EV. Pagkatapos ay tumalikod siya at naglakad papunta sa gate ng clubhouse. Ikaw. Walang imik ang bellboy. Anong klaseng tao ang gumawa niyon? Gamitin ang isang parking para sa isang shared EV. Hindi ba takot ang taong ito na magalit ang binatang nagmamaneho ng Porsche? Sa sandaling ito, ang binatang nakasuot ng puting shirt sa Porsche ay nawala ng pasensya. Tinulak niya ang pinto ng kotse at naglakad pababa, nagmumura, "Punyemas. Sinabi ko sa iyo na umalis ka. Hindi mo ba narinig? Bibigyan kita ng 1 minuto. Kung hindi mo dadalhin ang sirang EV mo at lumayas, sa maniwala ka o hindi, sasagasaan kita." Subukan mo, walang pakialam na sinabi ni Harvey nang hindi lumilingon. Galit na galit ang binata nang makita si Harvey na hindi siya pinansin. Sa sandaling ito, mabilis siyang lumakad sa likuran ni Harvey at hinawakan ang balikat ni Harvey. "Tokimol, alam mo ba ang kahihinatnan sa pag-offend mo sa akin? Ngayon, lumuhod ka at humingi ng tawad sa akin, o kung hindi, papatayin kita." Banta ng binata. "Kung hindi ko gagawin. Hindi." Paulit-ulit nang umisi ang binata, "Eddie, papatayin kita ngayon." Agad siyang sumipa papunta sa likuran ni Harvey matapos siyang magsalita. Hanggang sa muli uli mga idol, maraming salamat po sa inyo, lubos na nagpapasalamat.